this special feature, we delve into the world of education and learning outcomes. Welcome to this special episode of Education Chronicles. We're here to explore the impact of learning outcomes on student lives. Malaking tulong yung mga learning outcomes na sa mga estudyante namin ngayon. On the day of our scheduled interview at school, an unexpected 5.0 magnitude earthquake forced a class suspension. We adapted by visiting the teacher at their home instead. Sadyang napakalaking takot yung naranasan ng mga bata, lalo na sa learning outcomes. Meron talagang bata na hindi ganun makaka-cope up agad. Napo-frustrate na rin kayo as a teacher. Hindi po na... Good day po, ma'am. We are the student from Naga State University, Lemery Campus po. And I am Pentel Kathleen Dennis po. And we are here po, we are given a task to conduct an interview to any deaf and po teachers, elementary or secondary, para po sa learning outcomes. So, may I ask po ma, what's your name po? My name is Judy Ann M. Maala. And how many years na po kayo nasa DepEd? I've been teaching for about 2 years na. What subjects po yung mga naituro niyo na po? Almost all of the subjects ay naituturo ko na kasi general education na ako. So, in sense po ng sa learning outcome, so, you po as a teacher nga po, di ba po yung learning outcomes, it is the desired goals po para po sa mga estudyante natin. What are the basis niyo po when it comes to learning outcomes? So, parang your own definition po sa learning outcomes. For me, para sa akin, sinabi natin na learning outcomes, syempre, makikita mo talaga na natututo sila kung unang-una, kasi may ginagamit kaming evaluation, di ba? So, unang way kung para malaman namin na natututo sila is when they pass the evaluation. Okay? And aside from that, malalaman din namin na natuto sila kung yung mga tinuro namin is na-apply nila towards sa kanilang buhay at sa kanilang lives. In terms, ano po yung nakikita niyong impact po ng learning outcomes dun sa mga estudyante po? Malaking tulong yung mga learning outcomes na sa mga estudyante namin ngayon. Kagaya nung nakaraan, di ba? We've been experienced the pandemic. Sadyang napakalaking dagok yung naranasan ng mga bata, lalo na sa learning outcomes kasi sobrang alam namin yung difference. Kumbaga po, may adjustment po sa teacher. Yes, sobrang hindi lang sa bata, pati din sa amin kasi we need to start from the basic. Kasi nga, napakalaking gap yung nangyari sa pandemic. Kumbaga po, na-test po yung pagka-flexibility. Yes. Sadyang kung teacher ka, you should be flexible enough para makuha mo yung intelligences ng mga bata. Kasi iba-iba sila eh. Yes. Kumbaga, they vary po. Yes, meron silang diversities sa mga bata. Eh. Kaya, kailangan hindi ka lang mag-focus sa isa. Meron yung isa, madaling matuto. Meron namang isang bata na kahit paulit-ulit, natututo pero ukay-ukay. Kumbaga po, in progress po yung Yes, bata. po. And in comes po sa, di ba po may sinusunod na in comes sa paggawa po ng learning outcomes, is there any situation po na parang you need to parang palitan po yun para ma-achieve po yung learning outcomes na kailangan yung masal sa isang Yes. Lumarating ako sa point na yan. Kasi ako, kahit ako grade 6 teacher, meron pa din kasi nga, meron talagang bata na hindi ganun makaka-cope up agad sa lesson. So, ang gagawin namin, maghanap kami ng
another activities, kailangan namin magpalit ng strategies na mas madali na mag-jive doon kung paano sila matututo para ma-meet namin yung outcomes na kailangan namin. Dun po sa situation na may dumating na po ba sa point na parang dun na po sa nabanggit po sa estudyante para sa learning outcomes na. Is there any point po na napuprustrate na rin kayo as a teacher? So, hindi po na na-achieve yung learning outcome? Malungkot minsan kasi nga kahit paanong way mo na sabihin, kahit minsan mag-tumbling ka na para lang mapatuto mo yung bata. Kahit anong gawin mo talaga, may bata talaga na hirap. So, as teacher, talagang dapat prepare ka sa ganung situation. Kailangan din na may resourceful ka din. Kasi minsan, yung activities na binibigay mo sa bata, malaking impact din yan eh. Pag nag-enjoy sila sa activities na binibigay mo, mas madali sila matututo. Kaya naman, sabi ko nga kapag teacher ka, lahat na yata kailangan alam mo kung paano. Lahat po ng role para matuto ang bata. Kailangan mo talaga tutunan lahat. Hindi ka lang mag-focus talaga sa isang bata. Today po, as we are inspired to teachers po, how does it feel po na kami, we are looking into our future, na nakakita na kami ngayon ng nasa field na po ng career na tatahakin namin, and kayo naman po, parang you are looking back into the past, kasi nakakita kayo ng mga estudyante ngayon ng EDUC student. How does it feel po? Alam mo, minsan sabi ko, dati ako kagaya lang nila, nangangarap lang din ako na maging teacher. Nung naging teacher na ako, mahirap. As in, mahirap talaga siya. Hindi biro na araw-araw iba't ibang bagay makakalisa ng hamo. Pero sabi ko na, kapag gusto ko, at talagang devoted yung puso mo dun sa bagay na yun, kahit gano'ng kahirap, kakayanin at kakayanin. Kumbaga po, kami nasa training ground pa na, guys po, nandun na po talaga kayo dun sa... Meron na, masasabi ko naman na nandun na, pero madami pa din ang aking Madami po kayo Can you give us po a particular situation na yung learning outcome gives you the satisfaction na na-achieve po yun? May isang bata na nag-inspire sa akin, na parang sabi ng unang gusto niya maging ang pangarap niya paglaki, gusto niya maging engineer yata yung gusto niya. And then, one time, meron kaming discussion, hindi ka po ng particular discussion na yun, pero nagtuturo din kasi every subject may values application, may ano. So sabi niya, teacher, dati gusto ko maging engineer, pero dahil po sa inspiration, sa mga tinuro ko sa amin, ang sarap pala po maging teacher, ang sarap po pala magturo sa mga bata, ang sarap po pala maging hinahangaan ng mga bata. So para sa akin, yung learning outcomes, hindi lang siya more on activities, hindi lang siya more on bagay na pinapagawa mo academically, yes. Parang pero ang pinakamahalaga is yung values, yung part na nabigay mo sa bata. Yung learning outcomes, we are not just focusing on the academic. Yes. Pagka nakapokus din po tayo sa practical, sa PhD na magagamit din po nila hindi lang sa loob ng classroom. And looking back to it po, talagang magiging grateful sila, magiging inspired. Kaya natuwa naman ako, sabi ko, natuwa naman ako na gano'n yung naging impact. Parang satisfactory na, naman ang bata ko pala gano'n yung nararamdaman. It comes naman po kasi po, we are mga college students, second year to be precise. And to be honest po, some of us ay pinili lang po yung field of education because of practicality, of different reasons. Kumbaga po, hindi po kayo sa loob. Hindi talagang yun yung gusto. So, in that way po, what advice po ang pwede niyong maibigay to look for that future po namin? Alam mo, nung college kami, ganun din yung mga kaklase ko eh. Sabi ng kaklase ko, pag tinatanong kami ng prof namin, bakit kayo nag-teacher? Sasabihin, gusto ng inay. Yun yung minsan sagot ng mga kaklase ko. Pero as someone na talagang bata pa lang, na nag-look forward ko na maging teacher,
ang mapapayo ko lang sa inyo, mga future educators, nandiyan na kayo eh. So, i-grab nyo na yung opportunity. And then, nasimulan nyo na, sabi nga, malayo pa, pero malayo na. And napaka-satisfy, napaka-fulfilling kapag may bata na nai-inspire maging kagaya nyo. At pag naging teacher na kayo, mahirap pero masarap sa pakiramdam na may mga batang ina-idol kayo, may mga batang parang gagawin kayong role model sa buhay nila. At syempre, ang pinakamasarap sa lahat is yung malaman mo na natuto sila sa'yo. Kaya naman, kahit mahirap, alam kong kakayanin mo. Kumbaga po, hindi na tayo more on dun sa maibibigay ng mga bata sa atin na sa room. Kumbaga, nandun din po tayo, nilook forward natin yung magagawa nila outside their Yes. capabilities. We are inspiring them. We are also discovering their skills na hindi pa nila nadidiscover. And in that way po, how can you conclude that the learning outcomes is talaga pong we are achieving the desirable learning goals of as a student na tinuturuan natin? Para sa akin, masasabi lang natin na ang learning outcomes talaga. At syempre, napakahalaga ng learning outcomes sa mga bata. Yun yung Foundation. Yes, yun yung foundation nila para talagang hindi naman sila matututo kung talagang wala silang natututunan. Diba? Kumbaga, no direction. Yes. Pero yung learning outcomes talaga, napakahalaga nun para magawa ng bata kung ano yung gusto nila, mailabas ng bata yung talento na itinatago nila, at natitig sa lahat, yung learning outcomes yung pinipulong sa bata, syempre para maging successful din sila tayo. Kumbaga po, as a teacher and as a student, we are talagang may mga story. Na-inspire ako kay teacher. Kumbaga, parehas po, parang give and take po, Yes, na na-inspire ka kay student, Pero na-inspire ka kay din sa kanya. teacher. So, thank you po. And in that way po talaga, nagkaroon din po sa amin ng clarification na comprehensive na isang paliwanag sa amin as a future educator at sa tatahakin po natin filled in God's perfect time. As we delve deeper into the world of education, we will be asking some students on how the learning outcomes help them when it comes to their education journey. So here we will watch Ate Pam and Christine Artificio about that. Basically, learning outcomes has significant development for me. Kasi sa learning outcomes, na-develop ko yung mga bagong abilities, nakakuha ko ng mga new knowledge, skills, mapa-psychomotor man yan, or mapa-knowledge by the book. For me, learning outcomes is nakakatulong sa akin para ma-identify ko yung clear ideas or lessons na dapat kong pag-focusan. So how about you naman? So para sa akin, as a student, through learning outcomes, nagiging guide siya para malaman natin kung na-achieve ba natin yung mga dapat nating matutunan. In the world of education, these outcomes are the key to unlocking the potential of each student. As we conclude this episode, we've seen how learning outcomes are the compass guiding students towards success.